Yun. Nandito na tayo sa site. Kaya gagawa natin at sakto tanghalian na. So kain muna tayo. Anong ulam natin dyan? Ayan. Bumili na kami dyan sa labasan. Ayan. Ganyan po buhay ng construction. So, samahan nyo kami dito mga idol. Kain tayo. Harangan nyo dito sa harapan, tatalsik yan. Good morning. Araw ng Martes ngayon. Nagawa na natin yung pagkakabitan ng bubong natin, yung pinaka ang tawag ito, canopy. Yeah, canopy pala. Nakalimutan ko na yung tawag. Ayan. So, pininis na nila. At papakita ko sa inyo. Ayan. So, ito na yung frame natin ng canopy dito. Ayan, lalagay tayo ng canopy dyan na maliit. So, ang bubong dyan, ang ibububong natin yan, ano? Polycarbonate. Yan. So, share ko sa inyo yung diskarte natin sa railing dito. Ayan. So, kung mapapansin natin, kahoy yung step natin. So, meron na tayong ginawa na ganitong railing na kahoy yung pagkakabitan. Kaya lang, ang ginawa natin doon, nilagyan natin ng planch, saka yung cover planch. At may 4 na butas yun. Ngayon, ang gusto ng may-ari, gusto niya yung nakatutok lang yung poste na ganyan, na wala siyang cover, wala siyang makikitang cover planch dyan. Ayaw niya rin ng ganon. Ayaw niya palagyan ng planch at cover planch. Kaya ang ginawa natin, ayan, diniskardihan lang natin. Naglagay tayo ng flat bar na may butas sa gitna. Tapos, bolt pa rin siya. Ayan, naka-bolt pa rin siya. Nakayulang. Ito, parang pinaka-sleeve niya. Pasok yung didos dito na baluster natin. Ayan. So, pagka sinalpak natin yung baluster natin yan, yan. Ayan.
Pag nakasalpak na yung baluster natin dyan, ispatan lang natin yan. Magkabilaan. Dito. Yan. Magkabilaan. Dito kontrahan. Ispat. Kaya naman nakaganyan siya. Para ang ano natin dyan, ang puwersa niya, yung huwag siyang gumanon. Ayan. Kaya yun ang discarte natin. At dito, tatlong poste lang naman, tatlong baluster lang naman. So ayan, nakatayo na yung mga pinaka-sleeve natin. Tapos andun sa dulo yung isa. Ayan. Tapos meron din tayo dito. Siyempre ito naka-lug screw. Lug screw ang gamit natin kasi bato siya eh. Naka-lug screw. Kaya ang gagawin natin dyan, i-start natin dyan. Bago natin i-spot, dapat nabuo na, finish na yung para dito. Yung kapiraso niya dito. Bago natin i-spot yan kasi hindi na natin mabunot yan eh. Hindi katulad nito. Ito, pwede nating buuhin dito. Tapos pagka pinulwil, saka natin ibaba, baklasin natin. Tapos ibalik na lang natin pagka finish na. Kasi ito, nasa loob yung nut, naka-ispat yan. So walang problema pag tinanggal natin. Ayan, mga naka-ispat na po yung nut natin dyan. Okay? So yan po yung discarte natin. At update ko po kayo mamaya pagka nabuo na natin. Ayan. Yo, what's up mga kabakal? Update lang pala sa ginagawa naming railings is, ayun na, pinupull weld na siya, tapos bukas, ano na lang yan, finish na lang yan, ako na magpipinish niyan, tapos malapit na tayo matapos, next project natin is sa labas na. Pakita mo yung ano, yung mga kung paano siya binuo. Ayun, ito nga pala yung ginawa naming design kasi pinartner namin dun sa design ng ano, ng bintana. Yan, pinartner namin para hindi iba't ibang design kasi pangit tignan kapag iba't ibang design yung nasa ano. Kaya pinartner lang namin para isang ano na lang, design. Bali, ganyan, mula sa taas yan, isa lang yung design. Kasi yan, pinongold na namin. Pakita ng taas. Kung anong itsura ng taas. Tignan natin. Tara, tignan natin yung nasa taas. Dati, hindi ko pa rin nakikita natin. Ay, may ilaw pala dyan. Ayan, sige. Yan, then sa taas naman natin yung pinakakanto, ginawa natin ng paginto para sobrang simat ng hawak nila. Ayan talagang ginawa natin. Bali, parang putol siya dito, pero nagawan pa rin ng paraan. Ayan, mas maganda siya tignan. Ayan yung kabuuan ng railings natin. Ayan pa, oh! Yan na yan. Kaya ko mainit. Yan, ayan ang kabuuan ng ating railings. Bukas, finish na lang yan. Nakahubad ka pa. So, bali gagawin natin dito. Dahil nga nakakalas naman siya, dahil naka-bolt lang yan. So, kalasin muna natin. Baklasin natin siya ng buo. Para ma-pull weld naman natin yung gilid na to. At mapinis na rin ng maayos. Ayan. So, yun po yung tsura ng railing natin. At ito po yung accomplishment natin ngayong araw. Ayan. So, buo na siya. At meron pang mga ilan-ilan na hindi na full weld. Lalo na yung mga gilid na yan, yung sulok na to. So, hindi na full weld kaya kailangan kalasin. So, pagdating naman dito, at kung paano natin kinuha yung ano dyan, dahil dito nga sa step na kahoy, so, meron talaga ditong hindi magkaparehas. Kaya kung mapapansin natin, yung clearance dito, maliit. Pagdating dito sa ibang parte naman, merong parte na mas maluwag tulad nun, yung part na yon. Ito, yung part na to. Ito. Kasi hindi talaga pare-parehas yan. Pagka binarahan po kasi natin yan, mula dulo ng step na yon hanggang dito, yan, pag binarahan natin, merong iba
malapat sa bara pero yung iba nakausog doon, nakapapasok. So hindi ko alam kung sa step hindi pare-parehas ang lapad or sa stringer, sa madre. Ayan. So yan, kaya yan yung ang diskarte naman dyan mga kabakal. So pagka nalagay natin yung top rail, kunin lang natin yung kung alin yung tumatama na step, kunin natin yung 90 sa tamang height. Tapos sa taas baba lang. Pag nakuha natin yung height, wag na natin, ignore na natin yung ibang step na yan. So dito na tayo magbabase, dito sa top rail, papunta dito sa lalim. Ayan, tapos kasi ganyan naman yung design natin. Kahit na diretso, kahit walang ganito, so ganun pa rin gagawin natin. Kunin natin yung top rail height, tapos yung pinakababa na sub-rail, tapos yun na natin, divide na natin kung ilang sub-rail. Doon na tayo mag-divide. Huwag na tayong kumuha sa step. So ganun lang yan. Ayan. Dito hindi rin natin na full weld dahil iniwasan natin na masunog yung pintura. Kaya pagka kinalas natin yan, tsaka natin i-full weld. Tapos finish. Ibabalik natin yan, ikakasa natin ulit yan. Finish na. Yung wala na tayong gagalawin. So yan po yung update natin ngayon. Okay. Abangan nyo yung susunod natin mga video mga bakal. Yan.